Hey guys, welcome sa Janmim TV. Ngayong araw ay ituturo ko naman sa inyo kung paano mag-block ng isang Wi-Fi user sa inyong Converge Sharp to Sawa. Ito ay para sa mga subscriber na mayroong router na Converge Sharp to Sawa. Kaya simulan na natin guys, pero bago ang lahat, huwag niyong kalimutang mag-subscribe at mag-like at pindutin ang notification bell upang maging updated kayo sa susunod kong mga uploads na video. So ganito yan guys, bago tayo magsimula, kailangan nakakonect na kayo sa inyong Wi-Fi router. At kung connected na kayo, ang unang gagawin natin ay mag-open ng internet browser. Kahit anong internet browser ay pwede nyong gamitin. So itap lang natin itong Chrome. Then pag nag-open na siya, itype lang natin dito sa address bar yung IP address ng Converge Sharp to Sawa router, itong 192.168.1.1. Then itap natin itong go. So ito yung lumalabas, your connection is not private. Attackers might be trying to steal your information from 192.168.1.1. For example, password, messages, or credit cards. Pero okay lang yan guys at huwag kayong mag-alala dahil router lang ang bubuksan natin. Kaya itap lang natin itong advance na makikita natin dito sa baba. Then meron na namang warning dito. This server could not prove that it is 192.168.1.1. Its security certificate is not trusted by your device's operating system. This may be caused by a misconfiguration or an attacker intercepting your connection. Pero wala namang problema yan guys dahil router lang ang bubuksan natin. Kaya itap lang natin itong proceed to 192.168.1.1 unsafe. So ayan guys, ito na yung login interface ng router. At dito sa username, ang itype natin ay user. At sa password naman, itype nyo lang kung ano man yung inyong sariling password. Dahil kung nakapagpalit na kayo ng password dati, ay hindi nagagana yung kanyang default password na converge at sky123. So halimbawa sa akin, dahil nakapagpalit na ako ng password, ang itatype ko ay yung aking sariling password. Then itap natin itong login. So ayan guys, ito na yung dashboard ng Sharp to Sawa router. At para ma-block natin yung isang Wi-Fi user, ay pumunta lang tayo dito sa security. Then itap lang natin itong MAC filter. Then i-check natin itong enable. Ayan. Itap lang okay. So dito guys, meron siyang dalawang filter mode. Itong deny list. Ang ibig sabihin nito, lahat na MAC address na ilalagay nyo dito ay hindi na makakonek sa Wi-Fi router. At ito namang allow list. Ang ibig sabihin nito, lahat na MAC address na ilalagay nyo dito ay sila lang ang pwedeng makakonek sa Wi-Fi router. So dahil magbablock tayo ng Wi-Fi user, ay piliin natin itong deny list. At para makapag-block tayo, ay itap lang natin itong add. Ayan guys, at dito sa MAC access control, dito natin itatype yung name at MAC address ng isang Wi-Fi user na gusto nating i-block. At dahil wala pa tayong mailagay na MAC address dito, ay babalik muna tayo doon sa status. Then itap natin itong LAN info. Then dito sa device list,
meron siyang dalawang kategory. Itong LAN device list na walang nakakonek at itong Wi-Fi device list na merong tatlong device na nakakonek. At lahat yan ay nakakonek sa 2.4G Wi-Fi network. At kung merong nahalo dyan na hindi naman sa atin, ay yun ang ibablock natin. Halimbawa, itong Galaxy 18s ay hindi naman sa atin at gusto natin siyang i-block. Ang gagawin lang natin ay i-copy yung kanyang MAC address. Then pagkatapos, balik ulit tayo doon sa security. Then tap MAC filter. Then itap natin itong add. So dito sa filter name, halimbawa ang ilagay natin ay June. Then dito sa MAC address, ilagay natin yung MAC address ng Galaxy A10s. Then pagkatapos, itap natin itong confirm. So ayan guys, nakablock na yung Galaxy A10s at hindi na siya pwedeng makakonek sa ating Wi-Fi kahit alam niya yung Wi-Fi password. At para malaman natin kung nakablock na nga talaga yung Galaxy A10s, ay itry natin i-connect yung mismong cellphone doon sa ating Wi-Fi router. So i-log out na natin. So dito guys, meron tayong dalawang Wi-Fi internet connection. Itong Janmim at Surf to Sawa. At itry natin mag-connect dito sa Surf to Sawa na kung saan ay nakablock yung ating cellphone. So itap lang natin yan. Then i-type natin yung kanyang Wi-Fi password. Then tap connect. Ayan guys, ang nakasulat dito, could not connect to network. Ito ay dahil nakablock yung ating cellphone dito sa Surf to Sawa router. I-tap lang natin okay. Next naman ay i-try natin mag-connect dito sa Janmim na kung saan ay hindi nakablock yung ating cellphone. I-tap lang natin yan. Then i-type natin yung kanyang Wi-Fi password. Then tap connect. Ayan guys, nakapag-connect agad tayo dito dahil hindi nakablock yung ating cellphone. So ayan guys, ganyan lang kadali mag-block ng isang Wi-Fi user sa inyong Surf to Sawa router. Hanggang dito na lang muna at sana ay nakatulong sa inyo ang video na ito. Ako po si Rodolfo Membreve Jr. at huwag niyong kalimutang mag-subscribe at mag-like at pinutin ang notification bell upang maging updated kayo sa susunod kong mga uploads na video. Bye!